Nais daw ni Danny na makuha ang ating opinyon patungkol sa right of way. Ayon kay Danny, may binili daw siyang lupa na hindi parte ng subdivision na katabi nito. Gusto daw niyang lagyan ng improvement ang lupa, ngunit mangangailangan na sumakop ng area na nasa loob ng subdivision upang magkaroon ng access patungo sa kalye. Maaari daw ba siyang tanggihan ng Homeowners Association ng subdivision sa paggamit ng kalye nito? Kailangan daw ba niyang sundin ang mga rules and regulations ng Homeowners Association kahit na hindi naman siya miyembro nito dahil hindi naman kasama sa ang property na nabili niya? Danny, hindi basta maaaring kumuha ka ng right of way patungo sa kalye ng isang private subdivision kung may ibang daan o access ka naman na makukuha na hindi nakakailanganin pang kumuha ng daraanan sa isang private property. Ang kaso ng Dichoso versus Marcos, nag-cite ang Korte Suprema ng Article 649 ng Civil Code upang ipaliwanag na kung kailan ka lamang maaaring mag-demand ng easement of right of way. Ito ay kung ang mga sumusunod ay maibigay ng humihingi nito. Una, ang property na nasabi ay napapaligiran ng ibang immovables o ibang property at walang sapat na access sa public highway. Ikalawa, may kabayaran patungkol sa lupa na sasakupin ng daraanan. Ikatlo, ang kadahilanan na isolation ng property ay hindi dahil sa kagagawa ng may-ari ng property na ito. At ikaapat, ang right of way na hinihingi ay hindi gaanong makakaperwisyo sa may-ari ng property na matatamaan nito. Maiging tandaan na ang pagkakaroon ng easement of right of way ay hindi kinakailangan na dahil sa convenience lamang ng humihingi nito. Ang requirement ng batas ay ang magkaroon ng daanan nang hindi naman din makakasagabal sa karapatan ng may-ari ng lupa o property na tatamaan nito. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email centerptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.